dapat ganitong kaaga, umaarangkada na. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na, arangkada, balita. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, di ba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita. Ay! Good Thursday morning. Ikaw Thanks na God. naman! Oh, I'm back. I'm back. Thanks God. It's Thursday morning. Oo, ngayon po ay araw ng habang nagkakabit ako ng earphone sa mga nanonood sa Aliw Channel 23. Araw po ngayon ng Huwebes, 20 sa buwan ng Pebrero 2025. Sa oras na impunto, alas 5 ng morning, kami po inyo makakasama ngayon sa Balitaan. Daryl Justin. Main Barreto. At Virginal Anton. Arangkada Balita. Sa oras na isang Ito ay minuto. hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. mga malalaki, mga pinag-uusapang mga balita. Arangkada Balita Headlines. Sa ulo ng ating mga balita, Senate plenary session inihahanda na para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Arangkada Balita. Death toll o mga namatay dahil sa epekto ng shear line, pumalo na sa 6. Arangkada Balita. Aray ko po, taas pasahe inihihirit ng grupo ng mga TNVS. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, ang mga residente sa isang bayan sa Southern Britain napilitang lumikas dahil sa sinkhole. Arangkada Balita. Sa balita pampalakasan, PBA player na si Fran Yu nagsorry na sa nangyaring komosyon ayon sa barangay official na nakaalitan nito. Arangkada Balita. Paninigarilyo, nakakawala nga ba ng gana sa pagkain? Alamin natin yan mamaya sa Let's Prove It. Arangkada Balita. Sa mga mahilig magdala ng sasakyan at walang mahanap na parking, taong tumayo sa parking slot para i-reserve. Alamin ang parusa sa NBI, nako, bawal ito. Arangkada Balita. At may nagtatanong, bukod sa mga manggagawang Pilipino sa abroad, nabigyang pansin rin ba ng OFW party list ang kapakanan ng mga maiiwang pamilya nga naman ng OFW? Alamin natin yan mamaya sa DWIZ Siyaset Presents Track Record. Arangkada Balita. At sa mundo ng showbiz, itong si Sam Milby inaming nasa proseso pa rin siya ng pag-move on sa paghiwalay nila ni Catriona Gray. Arangkada Balita. At si Yayo Aguila inaming napatawad na si Baron Geisler pero ayaw niya itong makasama sa anumang proyekto. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Sa oras na 3 sandali, makalipas ang alas 5 ng umaga, arangkadahan na natin ang detalye ng mga balita. Arangkada Balita. Inihahanda na ng Senate plenary session para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Gayunman, nanindigan si Senate President Francis Cheese Escudero na hindi ito mangyayari habang nakabreak ang Kongreso. Ayon sa Senate President, tiyak na magkakaroon ng impeachment trial dahil naipasa na ang impeachment complaints at hindi nila inaaksaya ang panahon kundi pinaghahandaan daw nila ito. Kabilang anya sa mga paghahanda ang pag-iinspeksyon sa mga lamesa at witness stand kung inanay na at pagka-canvas ng robe na gagamitin ng mga senador sa paglilitis dahil po ang mga senador ay magiging mga hukom dito, mga judge po sila. Sa kabila nito, muling iginiit ng leader ng Senado na hanggat walang sesyon, walang trial na magaganap dahil maliwanag ang kanilang panuntunan kaugnay dito. Arangkada Balita.
Samantala, iginiit naman ni Senate President Cheese Escudero na hindi ang Senado ang sasagot o magsusumite ng komento sa Korte Suprema kaugnay ng simulan ng Senado o kaugnay ng petition for mandamus na nagsusulong na agaran ng simulan ng Senado ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senate President, ang Office of the Solicitor General bilang abogado ng gobyerno ang siyang sasagot o magkokomento, kakatawan at hahawak sa naturang petisyon. May ginawa na anyang comment ang Legal Division ng Senado kung saan ibibigay nila ito sa Office of the Solicitor General para sa kanilang impormasyon at konsiderasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Cheese Escudero. Nirefer namin ang bagay na yan sa Solicitor General's Office. Bilang abogado na tumatayo sa pamahalaan, Solgen ang sasagot, Solgen ang a-appear, Solgen ang mag-handle ng kaso para sa Senado. So ang Senado mismo, walang ginagawang pagsagot o preparasyon para sagutin yon. Solgen ang tatayong abogado ng Senado ron. Oo nga naman, no? Kasi para sumagot for the Senate is also should be ang abogado Ang OSG. mula sa gobyerno. The OSG mismo. Oo, at yan po ang tinig at paliwanag ni Senate President Cheese Escudero. Arangkada Balita. 6 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga, patay ang 6 na katao kataong nasawi dahil sa walang tigil na pag-ulan dahil sa shear line sa lalawigan po yan ng Palawan. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, maliban sa namatay, isa pa ang nawawala sa Oriental Mindoro. Umabot naman sa halos 20,000 pamilya o katumbas ng 107,670 individuals ang apektado ng shear line mula sa 116 na barangay sa Palawan at Oriental Mindoro. Sa nabanggit na bilang, mahigit 2,000 katao pa ang pansamantalang nanunuluyan sa ilang evacuation centers. Nagdeklara naman ang 4 na munisipalidad sa Palawan ng state of calamity dahil sa epekto sa kanila ng shear line. Arangkada Balita. Naghain ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga driver at operator ng Transport Network Vehicle Services o yung mga TNVS para sa dagdag pamasahe. Ayon kay laban na TNVS President June De Leon, hinihiling nila na itaas ang base fare sa 70 pesos mula sa 45 pesos at 18 pesos naman mula sa 15 pesos ang dagdag kada kilometro. Bunsodaan niya ang kanilang petisyon ng pagtataas ng presyo ng gasolina at operational expenses. Binigyang diin ni De Leon, maraming tsuper ng TNVS ang nahihirapang maghanap buhay sa ilalim ng kasalukuyang fare structure at kinakailangan nilang magtrabaho ng hanggang 16 na oras araw-araw para lamang kumita ng 1,200 hanggang 1,500 pesos. Samantala, sinabi naman ni LTFRB Chairman Teofilo Guaris III na handa silang repasuhin ang fare matrix para sa TNVS. Arangkada Balita. Dapat kasabay ng ng pagre-repaso dapat tag-aralan muna Oo. kasi ang laki ng hinihiling nilang fare adjustment, no, from 45 na flat rate o Oo. yung base fare gustong gawing mula 45 18 pesos mula 45 plus 18. magiging 8 ilan yun, di ba? Hindi, 45 Gagawing plus 70. 70 pesos Oo. dapat. 55, 65, 80 pesos. 50, Gagawing 60, hindi from 70. 45 ngayon Pag upo mo 45 ka Nahalata agad. yung math skills ko. Diba? Oo. Tapos gagawing 70 na yung start. Pag upo mo 70 ka agad. Hindi niya flag down ng 45. Wala Oo, na. gagawin ng 70. Gusto nila 70 pesos. Benching ko, hinihingi nila. Grabe, ang laki, Oo, no? 25 pesos. Ano na ba nabibili ngayon sa 25 pesos? 1 cup ng rice. Oo, Kung pagkain, 1 cup ng rice yun, ha? Oo, noodles. Pero grabe yung 70, no? Pag upo mo, no? Pero maganda muna factor maibigay yung dagdag sahod na binibigay yung 200 Yun pesos. nga, actually komento ng ating mga tagapakinig, tagapanood, magtataas ng pamasahe sa jeep, sa TNVS, pero yung sahod daw hindi tumataas. Oo, napag-usapan niya namin na isang kumpare ko na ang 200 pesos po na hinihingi ng taong bayan ay maliit lang po na halaga yan. Oo.
Hindi na po yan sa inflation na nararanasan ng ating mga kababayan. Hindi lang kayo, kahit kami nararamdaman ho namin yan. Yung hinihingi ho na 200 pesos, ano pa naman po yan sa inyong kinikita sa isang taon? Oy, pero partner, kung pagsasama-samahin mo kasi yung 200, Iba din masakit siya. naman talaga sa isang employer. Oo. Masakit talaga. Kaya kailangan din na timbangin yung, kumbaga, let's find a solution na magkikita sa gitna. Well, let's find common ground Yan, para para both employer and employee. Pero sabi nga kasi oo. nung isang kaibigan ko, pinagpapaguran din naman daw yan, partner, ng mga manggagawang katulad nila. Oo, pero syempre wala ka namang trabaho kung wala naman yung employer mo. Ay, isa pang punto iyon. Pero at least dito, kaming dalawa, we're finding common ground. Oo. Na sana maibigay yan at sana ay makatulong din yan sa mga employer na mas kumita pa. Kasi feeling ko naman, pag naibigay yan, the employee will be more productive. Appreciative. Tsaka at the same time, mas pag-iigihan niya para yung kanyang pinagtatrabahuang kumpanya ay mas kumita pa. Yun naman ang tama. importante. Oo, So, correct. let's find common ground at wag nang pagtalunan. Simple, ano lang naman yan. Pero grabe yung mga hiling na pagtaas ng mga ito. Nagsusunod-sunod sila. Parang feeling ko simula nung nasabing inaprubahan yung 200. Parang nung huli, tumaas ang presyo ng Pinoy Tasty. Ayun na nga. Tapos ngayon, pasahe naman. Yung baboy ngayon, presyo naman ng baboy ngayon, mataas rin. Punta tayo Diba? pasahe, ang LRT1 nag-price Nagtaas hike na. pa, diba? Oh my Effective na ang gosh. April 2. Oo. So, tipid-tipid. Lakad-lakad muna tayo. Magpatagtag ng inyong mga taba. Tama. At maglakad para, ang sabi nga ni yumaong si Yoyoy Villame, mag-exercise tayo, hindi lang tuwing umaga, kung hindi buong araw. Maghapon kayo mag-exercise. Sa oras po, na 11 sandali makalipas ang alas 5 na nagmamadaling morning, tinutulan ng Liga ng Transportasyon at Operator ng Pilipinas o LTAP ang petisyon na itaas sa 15 pesos ang minimum na pasahe sa jeepney. Ayon kay LTAP President Calando Marquez, may iba pang paraan para makatulong sa transport sector. Sa halipaan niya na taas pasahe, dapat pag-aralan ng pamahalaan ang pagbabawas sa 12% excise tax sa langis. Gayon din ang pagbasura sa maning Joint Administrative Order noong 2014 na naglalayong patawan ng mataas na kaparusahan ng mga lumalabag na operator ng Public Utility Vehicle o PUV sa bansa. Isa ang LTAP sa mga pumirma sa petisyon na inihain pa noong 2023. Giit ni Marquez, hindi na ito napapanahon at magdudulot lamang ng domino effect kung saan lalong tataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Arangkada Balita. Sa ibang balita, covered na ng Facility-Based Emergency Benefit o FBE ng PhilHealth ang lahat ng outpatient emergency cases na accredited sa mga level 1 hanggang level 3 hospital. Kasunod ito ng pagpapatupad ng Outpatient Emergency Care Benefit Package na nakapaloob sa PhilHealth Care Circular 2024-0033. Kinumpirma sa PhilHealth naman, Advisory Number 2025-0009 ang expanded coverage na tanda ng pagpapabuti sa access ng members para sa emergency care. Samantala, asahan naman ang announcement para sa coverage ng ambulance services sa ilalim ng mga pre-hospital emergency sa mga susunod na araw. Pinapaalalahanan din ng ahensya ang mga ospital na hindi na nito kailangang iba pa nga accreditation para makapagbigay ng FBE benefits dahil included na ito sa kanilang accreditation bilang mga ospital. Gayunman, pinagpapasa pa rin ng accreditation ang mga ospital na may extension facilities sa kanilang PhilHealth Regional Offices, laman ang pangalan at complete address ng kanilang affiliated facility. Arangkada Balita. 13 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga, mas maraming Pilipino ang sumusuporta sa mga Marcos kumpara sa mga Duterte at kanilang kaalyansa. Sa resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research, 36% ng adult respondents ang sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang 18% lamang ang nagsabing sila ay pro-Duterte. Kaugnay nito, 26% ng survey respondents ang nagsabing wala silang sinusuportahan sa dalawa habang 12% ang tumangging sumagot o hindi alam kung sino ang pipiliin. Samantala, 8% naman ng respondents ang nagsabing sinusuportahan nila ang opposition party. Tinuturing na halos hindi nagbago ang bilang ng Marcos at Duterte supporters mula sa third quarter, tugon na masa survey noong August 2024. Gayunman, bumaba ng 2% ang pro-Marcos kumpara sa mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Arangkada Balita. Nanawagan ng pamahalaan sa International Criminal
Court o ICC na suportahan na lamang ang investigasyon nito kaugnay sa mga sinasabing paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Sa bagong Pilipinas ngayon, muling binigyang diin ni Solicitor General Menardo Guevara na hindi pipigilan ng Pilipinas ang ICC sa investigasyon nito. Gayunman, umaapela rin anya ang Pilipinas sa ICC na wag nang asahan pa ang gobyerno sa ginagawa nitong investigasyon lalo't abala rin ito sa sarili pagsisiyasat hinggil dito. Dagdag pa ni Solicitor General Guevara, makatutulong ang ICC kung sila ang magbibigay ng karagdagang impormasyon sa Philippine government upang mapanagot ang mga dapat managot. Arangkada Balita. 15 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga, kinumpirma mismo ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting. Hi Attorney, good morning. Hoy, bakit ba? And then nag-good morning lang kami. Pag nakikita namin Bakit kayo ganyan ni Densyo? Ay, bakit? Kami nag-good Bakit morning. kayo ganyan ni Boss Denny? Ay, kasi siya ay humihiling ng interview, matagal na. Gusto niyo ba? Alam ni Danny Girl yan, di ba Danny Girl? Matagal Gusto nang niyo ba? Oo, ayun, tingnan mo, pati si Danny nag-heart. Oh. Hi Attorney, good morning. Attorney, pagbigyan mo na. Pagbigyan mo na si Ronda Pilipinas. Tapos bigla sinabi no, na-schedule biglang, pare, wala ako. Malas ka. Ay, balikan tayo. Kinumpirma mismo ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na naghain na ng petisyon si Vice President Sara Duterte para questionin ang bisa ng impeachment process na sinimulan po ng Kamara. Inihain ng Vice Presidente ang petisyon for temporary restraining order at writ of preliminary injunction laban sa kanyang impeachment case. Question ni VP Sara ang validity at constitutionality ng ika-4 na impeachment complaint na transmit ng House of Representatives. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi na-transmit ni House Secretary General Reginald Velasco ang unang 3 impeachment sa Kamara kay House Speaker Martin Romualdez, ngunit inindorso ng Kamara sa Senado ang ika-4 na reklamo noong February 5. Ang pag-freeze anya ng Kamara sa unang 3 reklamo ay pagpapakita ng grave abuse of discretion. Hiniling ng Vice Presidente sa Korte Suprema na isantabi ang ika-4 na impeachment complaint at ideklara na applicable ang 1-year ban mula sa pagsasampa ng unang impeachment complaint o noong December 2, 2024. Nabatid na pumirma si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang abogado ng anak na si Vice President Sara Duterte sa petisyon for certiorari and prohibition. Pirmado ni dating Pangulong Duterte ang 36 na pahinang petisyon kasama ang 5 iba pang abogado. Arangkada Balita. Ay, ba talaga to the rescue si Daddy? Laging ano daw yan, fathers knows best. Mother's knows best. Mother yung alam ko eh. Oo. Pero on her case, fathers knows best. Lalo pareho may experience, no? May experience As in, parang, sa politika. as in talagang parang ano, isa lang ang stand talaga nila since Pero they're ito strong. ito'y ano lang napansin ko lang. Noon pa man ay hindi naman talaga may sariling kumbaga sa team, may sariling team itong si Sara. Tsaka si May Digong. sariling team din itong si Digong, ano. Kaya hindi, kumbaga magkaiba talaga sila, literal. Pati sa pananaw pagdating sa pamamahala. Actually, niya din narinig ko. Totoo naman yun. Pero ngayon, parang saning puwersa ha. Oo. At the end of the day, family is family. Kahit na may mga nakikita akong post-back na sinasabi na madalas, blood is not thicker than water daw. At the end of the day, wala ho kayong magagawa. Blood will And always be... also, sa mga tatay, it's the daughter. Iba talaga. Pagdating sa mga tatay, siguro yung mga anak na lalaki minsan na he can fend for himself. Yes. Yun ang mindset. Yes. Pero pag babae, at diba? all costs. Diba? Gagawin ng ama. It's the daughter. It's the daughter. So the father will come to the rescue. And will save his daughter from any my God. trouble. And then you read the news na daw. Mukha nga napasobra nga pagchichika ko sa aking Junax kagabi. Hi, Liam. Ay, samantala sa ibang balita, isinumiti na ng Bayan Muna Party List ang position paper nito sa Senado para agad na aksyonan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bayan Muna Party List Chairman Nery Colmenares, isa itong formal at official submission na inaasahan nilang maipapamahagi sa mga senador para mapag-aralan.
Nakasaad niya sa submission paper na may sapat na panahon ng Senado para magpulong bilang impeachment court at isang impeachment ground lamang ang kailangan para mapatalsik si VP Sara sa kanyang pwesto. Umaasa si Chairman Colmenares na mapapakinggan ng Senado ang kanilang petisyon at simula na ang pagtalakay sa impeachment dahil kung talagang gugustuhin anya ng mga ito na mag-convene, posibleng tapos na itong talakayin bago June 30. Arangkada Balita. Sa oras na 20 minutos, makalipas ang alas 5 na nagmamadaling morning, tanggap wait tayo. lang. Oh, bakit? Talagang Oo. pinipilit nilang Oo. mag-start na sa Senate. Oo. Talagang, di ba, may clamor nga daw, pero sinabi ni Oo. SP Escudero na, Alam mo, ano ba feeling ko kasi Oo. gastos rin yan. ayun na nga, di ba, sinabi ko nga doon kanina, titignan daw nila yung Parang witness stand, yung magpapatawag ka ng mga empleyado, Oo. magpapakatering ka. Ayun na nga. Diba? Tapos, papapasukin mo yung mga empleyado na I think dapat Meron naman, no, kumbaga, pero ang daming dagdag. Tsaka additional manpower talaga sa kanila. Oo, linis, Oo. tapos yung mag-i-ingress, mag-i-egress, Oo. yung videos and everything. Media, mag-set up ang media. Lalo yung and all. pagkain, na Oo. catering, ang dami nun. Diba? na- Kumbaga, siguro roughly aabot din ng Million. Million, Million, oo. talaga. Million At piso. ano ba, it's a campaign season, isipin natin, yung kalahati doon ay mga kampanya. Kaya siguro iniisip ata nito, I'm not speaking for Senate President Oo. Escudero. Talagang siguro binibigyan niya ng time yung kanyang mga colleagues Para na mga mamaya after campaign, after election, iba naman, mag-iba bigla. Oo, tsaka Ang nagsabi na nga din daw siya mga doon sa mga judge. kandidato. Oo, Oo. nagsabi na rin siya doon sa mga kandidato na kung kayo ay makakapasok to sa 20th Congress, Diba? pag-aralan nyo na raw to as early as now. Diba? Pero it Pero takes parang ang focus kasi is the campaign eh. Oo. Bakit parang side kung as of the moment, side ano lang yan, side issue for them kasi Kala nga sabi mo side hustle eh. hindi side issue. Oo, sa Pero kasi nga campaign talaga syempre ang goal nila ngayon ay makapasok muna syempre. Oo, ang goal muna nila ngayon ay ma-secure ang kanilang upuan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Senado. Ay, mataas na kapulungan ng Kongreso Oo. kasi Tama mababa pala, kapulungan parang ang Congress yun. Oo, ang Tama. Kamara de Oo. Representante. So, yun muna ang kanilang goal. Kung sabihin na natin, worst comes to worst, patawag talaga nila o magpatawag Si talaga VP, si PBBM ng special session para pag-usapan ito na I think ilang beses naman na sinabi ni PBBM na wait lang, Wow. parang ano. Tsaka hindi, si Presidente ay sumasama rin sa ilang rallies. Kaya Dun sa kanyang alyansa. most Oo. likely ay busy rin, kumbaga. O tsaka sasabihin niyo na nandoon, tutukan na natin ang pagboto ng mga... Kasi nga pwede naman nga after, sa totoo lang. So, ayun. Kabang-abang lang talaga yung susunod na kabanata na Yes, ating chapter matutunghayan sa Senate Season number 19, the 19th Congress sila. Alamin na muna natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod na kabanata. Amen. Sa oras na alas 5:22 ng morning, bago natin dakuan itong si Patrol 45, balikan natin yung report ni Patrol 45, Raul Esperas. Alamin na muna natin ang latest sa mundo na showbiz kung saan Sam Milby inaming nasa proseso pa rin ng pag-move on sa paghihiwalay nila ni Catriona Gray. Ano bang nangyari sa ating virginal blow-by-blow showbiz reporter na si Anton? Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Good morning! Ayan, inuubo-ubo ako. Ikaw inuubo. Ikaw? Ako mamaya patay ang lalamunan. Mag-spray kayo dito mamaya. May naiwan na balahibo? Ay! Nino! Ng balot, ng balot. Abalot. Akala ko ni Papa W. Kumain ako ng balot kagabi kasi. O, hindi ako nagsipilyo. Ayan. Anyways, ay balita ng showbiz for the first time. Nagsalita na nga itong si Sam Milby at kinumpirma niya na hiwalay na silang dalawa ni Catriona Gray. Isang malaking no. Ayon ang sagot itong nitong Sam Milby nang matanong ito na isang showbiz press kung
yung sila pa bang dalawa ni Catriona. Pero ayon kay Sam, kahit hindi na sila, kahit nahiwalay na sila ni Catriona, ay sabi niya, we're good friends naman. Sabi niya gano'n. At inamin nitong si Sam na hanggang ngayon ay patuloy siya sa pag-move on sa paghiwalay nila ng landas ni Catriona na muntik na nga maging misis niya, di ba? Oo nga eh. Kagulat yan, ha? Oo. Yes, nakakagulat talaga. Pero hindi naman idinetalye nitong si Sam kung ano ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Catriona. At nang matanong ito tungkol sa kanyang reaksyon doon sa pag-iyak ni Catriona sa concert ni TJ Monterde, ay sabi niya, wala siya sa posisyon para sagutin ang naturang tanong at tanungin na lamang daw si Catriona kung ano kung bakit ito umiyak, dahil baka naman daw hindi naman para sa kanya yung iyak na yon. Totoo nga naman, nagpa-gentleman naman yan, di ba? Oo, di ba? Kasi sabi niya, we're okay. Sabi niya, after daw nung concert ni TJ, ay nagpaalam pa raw siya kay Catriona na pupunta siya sa backstage. Sabi niya gano'n, para i-congratulate itong si TJ at saka si Casey Tandingan. Kaya sabi niya, kung tungkol doon sa tanong mo, sabi niya gano'n sa press, sa kanya nyo na lang itanong kasi hindi ko naman alam kung para sa akin yung iyak na yon. Okay? Pero siya daw, hanggang ngayon, nag-move on siya at very much single daw siya ngayon. Ayon kay Sam Milby. Very much single. Very much single. Parang Oo nga. Huwag natin bigyan ng laman, guys. Yun lang talaga. Hindi, may judgmental tayo dito eh. Simulan mo. Pag very much single ka, automatic na yan, ready to Diba? mingle na. Very much. Oo. Anong move on? Hindi, Three-month rule. Actually, that's one of the best best advice for you to finally move on. You have to look for somebody else na mag-ano, You have to be open. Oo, di ba? It's either tao or trabaho. Yun yun, di ba? Basta you have to make yourself busy. At the end of the day, it's your decision to make din naman kasi. Oo. Kung magpapa-apekto ka rin doon sa sinasabi, gaya nga sabi ni Maine kanina, yung 3-month rule na yan. Oo. Diba? Parang, not a lot of, parang sorry, for me, it's so high school-ish. Oo, syempre. Yung 3-month rule na sinasabi, na hindi ka pwedeng mag-date or maging in a relationship 3 months after. Kaya nga sabi ko, it's so high school. Oo. It's so high school na para sundin yun. Oo, iwan ko saan galing yung 3-month rule na yan, ano? One Kasi more ako chance. kinabukasan, meron agad eh. Sana all. Pero napakahirap talaga ng pag-move on. As in, naman. sobrang hirap Oo talaga. Hindi mo masabi kung hanggang kailan ka mag-i-stop at kung kailan mawawala siya sa iyong puso. Tama. Ayan. Oo, sa iyong Nawala puso at sa iyong isip. Akala ko sabi mo sa iyong puso at sa iyong nguso. Okay. So yan ang muna aking balita showbiz at mamaya meron pa akong balita para pa rin po yun sa inyo. Balik naman sa inyo dalawa. Salamat. See ya sa ating virginal blow-by-blow showbiz reporter na si Anton. Magbabalik ang Arangkada Balita makalipas lamang ilang paalala. Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today, making your world a little easier. Whirlpool. Yahoo! Ay, na-miss ko yan. Alas 5:27 na ang morning. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today, making your world a little easier. Whirlpool. Arangkada Balita. A breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Sa oras na alas 5:33 ng umaga sa ikalawang bahagi ng Arangkada Balita, dakuan na natin ang mga sige, kaya mo yung Daryl. Part 2, dakuan na natin ang mga balita mula sa labas ng himpilan. Kaap nag-iimbestiga kaugnay ng bumagsak na Piper plane sa Plaridel, Bulacan. Narito ang report mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Nagsasagawa na ng investigasyon ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa Aircraft Accident Investigation Board o CAAP-AAIB
matapos ang insidente ng pagbagsak ng eroplano na may tail number RPC-1085. Ang Piper na aircraft ay may sakay na pilot at student pilot. Nang mangyari ito, bumagsak sa isang taniman sa Plaridel, Bulacan. Gayunpaman, ligtas ang hindi pinangalanang pasahero at piloto at ito ngayon ang pinagpapaliwanag ng Civil Aviation Authority of the Philippines kung bakit nangyari ang nasabing eroplano. Sa kabutiang palad, ang eroplano ay sumadsad sa damuhang bahagi nang ito ay mag-emergency landing sa Plaridel, Bulacan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, sa Impilo May Todo Lakas, DWIC. Arangkada Balita. Sa Patrol Report, DOH, hinimok ang publiko na protektahan ang mga sarili laban sa kagat ng lamok. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 5, Aya Pangko. Hinimok ng Department of Health o DOH ang publiko na protektahan ang mga sarili laban sa kagat ng lamok at agaraw magpakonsulta sakaling makaranas ng sintomas ng dengue. Payo ng DOH, magsuot ng long sleeve pants, gumamit ng insect repellent at magkulambo sa pagtulog upang hindi makagat ng lamok. Paalala rin ng ahensya sa mga dadapuan ng dengue, gamitin ang kanilang medical benefits mula sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Lalo't itinaas nito ng 47,000 ang health coverage para sa severe dengue fever. Samantala, pinaigting naman ng Philippine National Police o PNP ang information drive ukol sa nasabing sakit sa gitna ng pagsipa ng kaso ng dengue. Kasabay ito ang panawagan sa publiko na sirain o linisin ang mga bagay na pwedeng pamugaran ng lamok at magkaroon ng fogging, lalo na sa mga hotspot areas. Ito si Batal number 5. Ay, pa ko para siyang pilamata ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC. Patrol Report. Salamat sa ating mga IZ Patrol reporters. Sige naman, tanggap tayo ng report mula sa Metro Patrol. Palengke price monitoring naman tayo mula sa Malabon Bayan Market. Nariyan ang ating palengke queen, si Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Good morning. Meron dito 45 pesos na bigas, 58, 60 pataas yung mga special rice. Sa baboy naman, 380 to 400 pesos, samantalang 440 pesos ang liempo. Ang manok, 190 hanggang 200 pesos. Ito yung naka-chop na. Ang paa is 150 pesos per kilo, samantalang ang baka, 460 to 480 pesos per kilo. Kung gusto niya magsapsoy, magsopas, eto. Carrots, 100 pesos, patatas, 130, sibuyas, 160, cauliflower, 180, bell pepper, 200 pesos, kamatis, 40, bawang, 150 pesos per kilo, samantalang 100 pesos naman ang repolyo at ampalaya. Sa talong, 50 pesos na lang, ang pechay Baguio at pechay Tagalog ay 70 pesos per kilo. Ang isda, ang bangos na maliliit na pwedeng idaing 160 tataas naman hanggang 220 hanggang 240 malalaking bangos. Samantalang ang tilapia 120 maliliit at 160 naman yung malalaking Batangas. Tulingan, panggata 260 pesos. Galunggong 250 to 280 pesos per kilo. Ang bisugo 260 pesos. Ang tahong ay 120 pesos per kilo. Samantalang hipon, depende sa laki, mula sa 280 hanggang 450 pesos per kilo at ang bisugo, 280 pesos at ang ban, 180 pesos. Ang itlog, mabibili ng kada piraso, 6 pesos, 7, 8, 9 hanggang 10 pesos ang jumbo at 15 pesos naman ang pulang itlog. Ako pa rin ang inyong palengke queen ng DWIC, Beth Samson. Nagbabalik na lang tama, naglilingkod ng tama at syempre, namamalengke pa rin tayo ng tama. Arangkada Balita. Balik tayo sa Metro Reports.
Dalawang lalaki arestado sa buy-bust operation sa barangay Malanday, dyan po sa may Valenzuela. Alamin natin ang detalye kay Kuya Danny Cruz. 100,000 pisong halaga ng hininalang shabu ang nasabat ng Valenzuela Drug Enforcement Unit sa buy-bust operation. Nasa kote ang dalawang suspek sa harap ng Modular Corporation sa kahabaan ng MacArthur Highway na sakop ng barangay Malanday sa lungsod ng Valenzuela. Ayon kay Police Colonel Nixon Cayaban, ang operasyon ng SDU ay may koordinasyon sa PDEA kung saan gumamit ang kanyang mga tauhan ng body cam at nagpanggap na buyer. Natiklo ang dalawang tulak na sila alias Mate, 54 na taong gulang, at alias Ping, 52 taong gulang. Ang dalawang ito'y parehong residente ng lungsod. Nakumpiska sa dalawang suspek ang 4 na transparent plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na tumitimbang ng 20 gramo na may standard drug price na umaabot sa 136,000 pesos. Mas rehas na ang dalawang ito sa Valenzuela Police Detention Cell sa paglabag sa kasong Republic Act 9165. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. 20 sandali bago mo sumapit ang alas 6 ng umaga, tanggap tayo ulit ng isang report. Uy, kinaroroonan po ni dating presidential spokesperson Harry Roque tukoy na ng pamahalaan. Detalye na balita, Patrol 13, Gilbert Perdes. May lead na raw ang Bureau of Immigration o BI sa kinaroroonan ngayon ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagtago matapos patawan ng contempt at warrant of arrest ng House Quad Committee. Tumanggi naman si BI spokesperson Dana Sandoval na ihayag kung saan matatagpuan ngayon ang dating presidential spokesperson. Sa isang press conference sa Malacanang, sinabi ni Sandoval na may mga nagbibigay sa kanila ng impormasyon, lalo na ang kanilang mga counterparts. Gayunman, binigyan din niya ng mga nakukuhang impormasyon nila ay kanilang binibigay o ibibigay sa mga otoridad sa tamang panahon. Wala rin namang komento sa Sandoval kung nakaalis na ba ng bansa itong si Roque. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Hoy, samantala balik tayo sa Metro Patrol Report. Love for All at tulong mula sa national government ginanap sa Navotas mula sa unang ginang ng bansa. Alamin natin ang detalye mula kay Beth Samson. Mahigit 2,000 Navoteños ang tumanggap ng free medical at healthcare services sa ginanap na Love for All, laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat ng caravan sa Navotas. Pinasalamatan naman ni City Mayor John Ray Chanco ang inisyatibo ni First Lady Liza Araneta Marcos na may layo na maibigay ang kinakailangang healthcare at iba pang government services sa bansa, kabilang ang attention medical, laboratory test, diagnostic procedures at mga gamot, legal consultation mula sa PAO, free services ng PhilHealth, Pag-ibig Funds, NHA, PCSO, Senate Public Assistance Office at TESDA, Kamanaba, scholarship grants mula naman sa CHED at pamamahagi ng Department of Agriculture ng mga vegetable seeds at free seedlings. Binanggit din ng alkalde ang 2 beses na pagdalaw ni Pangulo BBM sa lungsod noong 1 taon, una nung bumaha dahil sa pagkasira ng navigational gate at noong nag-oil spills na naapektuhan ang mga kabuhayan ng mga Navoteño fisher folks. Tumanggap din mula sa PCSO ng 1,500 chai timba, samantalang ang DSWD ay naglaan naman ng 1,500 family food packs. May patsinelas, 2 kilong bigas, spaghetti packs, hot deals at bottled water mula sa pribadong sektor. Ito, si Metro Patrol Beth Thompson para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Ngayon naman, ronda tayo sa probinsya. Isang welder inaresto ng mga otoridad sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte sa ikinasang drug buy-bust operation. Naroon ang ating kasama si Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, naibagabigat? Naibagabigat kasamang Daryl. Isang welder ang inaresto ng mga otoridad matapos makumpiska ng halos 300 grams na pinagilang shabu na nagkakalaga ng 2,040,000 pesos sa isang anti-drug buy-bust operation sa Barangay 3, San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon kay Police Captain Randy Damo, pinunong San Nicolas Municipal Station, ang suspect ay kinilala bilang si Duden Mark Antonio, 31 years old, residente ng Barangay Ruot, Bingras, Ilocos Norte. Sinabi niya
na ang suspect ay naresto matapos na ang pulisya na may 3 tag na yellow kung saan ang isang medium na heat shield transparent plastic sachet at 2 heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng pinagilang shabu. Ang isang baso ng tutoy na naglalaman ng puting nalalabi, isang plastic na packaging na naglalaman din ng puting nalalabi, isang digital na weighing scale na pantimbang, 2 pack na bukas na transparent na plastic sachet at iba pang drug paraphernalia na ang nakuha mula sa suspect. Sa kasalukuyan, ang suspect ay sinampan na ng kasong paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, naguulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Tuloy-tuloy tayo sa Ronda Report. Isang miyembro ng pulis sa Calamba City, arestado sa extortion. Alamin natin ang detalye na yan mula kay Kuyang Arman Cambe. Inaresto kahapon ang pinagsaling puwersa ng CIDG at Calamba Police Station ang isang police officer sa Laguna dahil sa kasong extortion. Kinilala ang suspect na si Police Master Sergeant Wilmar Tenebroso, 35 anyos, residente ng Barangay Lo, Calamba City. Si Tenebroso ay isinumbong na isang nagngangalang Joseph Manalo, 38 anyos ng Malbar, Batangas dahil sa pangingikil nito, nangingikil na 14,000 piso. Agad na naglatag ng entrapment operation ng mga otoridad sa Barangay Real, Calamba City, subalit nang mapansin ng suspect na mga pulis ang kanyang katransaksyon, agad nitong pinanda ng kanyang sasakyan, bumunot ng baril at mabilis nang tumakas. Isang habulan ang sumunod na pangyayari hanggang sa makorner ang suspect malapit sa Calamba Police Station. Dito na-recover ng mga pulis kay Tenebroso ang 2 baril, mga magazine at bala ng baril, mga IDs at marked money. Kasong robbery, extortion, resisting arrest at paglabag sa RA 10591 in relation to Omnibus Elections Code ang kakarapin ng suspect. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impila may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Standby po sa mga reporters sa labas ng himpilan. Magbabalik ang Arangkada Balita makalipas lamang ilang paalala. Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Yahoy! 14 na minuto bago mag-alas 6 in the morning. That time check was brought to you by Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Arangkada Balita. Ang 9 na sandali makalipas o 9 na sandali bago sumapit ang alas 6 na umaga, tanggap tayo ng balita mula sa probinsya. Most wanted person sa Laguna na may kasong rape, arestado. Mula Calabarzon, nariyan ang ating kasamang si Kuya Arman Cambe. Tuluyang nadakip kahapon ng mga otoridad ang tinigurang #1 most wanted Laguna na may 3 kasong pangahalay sa sinagawang manhunt operation ng Kalawan Police Station. Kinilala ni Police Colonel Jojo Sabiñano, Kalawan Police Chief, ang suspect na si alias Manuel, residente ng Barangay Dayap, Kalawan, Laguna. Ayon kay Colonel Sabiñano, si Manuel ay dinakip sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Judge Rene de Vera Natividad ng RTC Branch 107 ng Los Baños, Laguna. Nakakulong na ngayon si Manuel sa Kalawan Police Custodial Center. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impila may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Tuloy-tuloy tayo sa Ronda Probinsya.
NPA at militar sa Nueva Ecija, Ilocos Norte. Nagkaroon ng enkwentro. Alamin natin ang detalye mula kay Ronald Idol Domingo. Isang namang inkwentro ang nangyari sa pagitan ng New People's Army at military sa Barangay Santo Niño sa bayan ng Nueva Ecija, Ilocos Norte. Ayon kay Police Major Cheryl Guzman, tagapagsalita ng Ilocos Norte Police Provincial Office, sinabi niya na 7 miyembro ng magkakaibang grupo ay nagpag-away sa mga tropa ng gobyerno, ang 77th Infantry Battalion. Sinabi niya na ang enkwentro sa pagitan ng dalawang pangkat ay tumagal sa 3 minuto. Ipiyuhalan niya na ang mga nababahala na mga rebeldeng grupo ay ang miyembro ng Platoon 1 ng Ilocos Cordillera Regional Committee na bumangga sa Philippine Army sa Barangay Poblacion, Nueva Ecija, Ilocos Norte, kamakailan. Wala naman ng sugatan, wala ang na-report ng sugatan sa naturang inkwentro. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. 7 minutos bago alas 6 in the morning, Yayo Aguila inaming napatawad na si Baron Geisler pero ayaw niya itong angat mo nga bambam. Up and away! Ayun, ayaw ang Ayaw makasama sa mga ibang project. Ayaw mapabasa, ayaw makasama daw sa mga ibang project. Oo. Alamin na nga natin report mula kay Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Okay. Hi, nako, ito na nga inamin itong si Yayo Aguila na napatawad na niya itong si Baron Geisler. That's Wow. good news. That's nice. Yes, that's nice. Ay, di ba tayo good morning kay sa ating lolo. Oo nga, kachat ko nga. Hello, good morning, lolo. Nagsisend ng mga chismis. Ayan na naman po ang chismisan portion ni Dennis Antenor Jr. at Main Barreto. Nako, anyway, ito na nga ayon kay Yayo ay nakasalubong niya raw sa isang event itong si Baron. Years ago pa naman daw ito. At doon daw ay lumapit sa kanya mismo itong si Baron at humingi ito ng tawad sa kanya. Ayon dito kay Yayo, nagustuhan niya yung effort na ginawa nitong si Baron dahil bihira daw ang gano'n, nalalapitan ka ng isang tao nagkamali at ihingi ito ng tawad. Kung matatandaan mga kaibigan, kinasuhan itong si Baron, ni Yayo ng pamilya ni Yayo Aguila na matapos na kinasuhan ito ng acts of lasciviousness matapos na hipuan nito ang kanyang anak na si Patricia sa isang bar sa Makati. Nahatulan na guilty itong si Baron kung saan ito ay hinatulang makulong ng 2 buwan hanggang 6 na buwan hanggang 2 taon at pinagpiyansa ito ng 30,000 pesos. Ayun, yun ang naging hatol sa kanya doon sa Makati Municipal Trial Court. Ayon dito kay Yayo, kung ang Panginoon nga raw ay nagpapatawad, sila pa kaya. Sabi niya. Sinabi na rin daw niya sa kanyang anak na si Patricia na naghingi ng sorry itong si Baron at ayon naman daw dito sa kanyang anak, ay napatawad na rin niya si Baron pero hindi niya makakalimutan ang ginawa nito. At ganoon din si Yayo, napatawad niya si Baron pero hindi raw siya papayag na makasama ito sa anumang klaseng proyekto. Ayan. Forgive but never forget. Yes, totoo 'yun, no? Hindi mo, wala traumatic yung ginawa niya. Oo. Mas traumatic yung isang ginawa niya, yung inihian niya yung di ba? Yung sa shooting ng isang pelikula. Oo naman. Intoxicated kasi siya noon Oo, kaya inihian niya. Di ba hindi niya alam yung mga nakainom? Ngayon ay na si Baron, ilang beses siya na rehab. Hindi dahil sa drugs Never nag-drugs si Baron, in fairness sa kanya in fairness.com.ph, hindi siya na rehab. Kung hindi siya na rehab because of drugs, but na rehab siya because of alcohol. Ibang vices ba? Ibang Yes. vices. At doon nga niya nakilala yung kanyang napangasawa. Yeah, di ba? At ngayon ay meron silang isang napakagandang anak. Napaka-cute. Oo. Napaka-cute anak. At ayon nga dito
dito kay Baron, tuloy-tuloy na yung kanyang pagbabago at hindi na siya babalik sa pag-inom ng alak. Yun naman. Yan. That's good to hear. I mean, wish for the best. Oo. Di ba? Correct. Anyway, yan na po ating mga balitang showbiz ngayong araw na to. At syempre, balik na sa inyong dalawa. Maraming salamat sa ating Virginal Blow-by-Blow showbiz reporter na si Anton. Yan na po ang kalipunan ng mga balitang itinampok sa Arangkada Balita ngayong Thursday morning, February 20. Bilis ng araw, 8 days na lang, tapos na Pebrero. Oo, ay mga Pebrero talaga yung pinakamayaman ng tao eh. Bakit? Kasi kakasama mo na ng 15. In just- parang ang bilis nung... In just parang balitan. 12 days or 13 days, may sahod ka na ulit. Correct, oo. Parang bilis. 13th month lang, no? Yes. Sana may 14th month. Sa ngalan po ng I buong wish pwersa. you well. Let's pray for that, guys. Sama-sama tayo manalangin. Bilisan nyo na kasi kakain na tayo. Ayun, sa ngalan ng buong pwersa ng DWIZ at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong managing tagapagbalita, Daryl Justin. May Barreto. O sige, ano? Virginal Anton. Kami po ay nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na programa, ito, ready na ni Anton yung hininga niya eh. Pasada Balita, kasama ang tambalang John Pell, John Ibanez at... Jopel Peleño! Good morning! Walang mararating ang tama. Dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na. Arangkada Balita. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, di ba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita.